7:30 ng gabi nang masundo ko na ang aking unang pasahero dito sa Milikis Residence, Alabang. At dito ko lang din ihatid si ma'am sa Philinbase sa Alabang. Sinabi ni ma'am na magbayad na daw siya bago kami umalis, kaya agad niyang inabot sa akin ang pera ng kanyang pamasahe. Nang makasakay na si ma'am at ready na siya, agad na kaming umalis para maihatid ko na siya sa kanyang drop-off location. Mabilis naman ang daloy ng trapiko sa oras na ito. Kaya naman nakarating kami kaagad ng aking pasahero sa kanyang drop-off location dito sa may tapat ng 7-Eleven. Malapit ko lang din nasundo ang aking pangalawang pasahero at ihatid ko naman siya sa simbahan ng Iglesia ni Cristo, lokal ng Almansa. Complete trip ko na agad ang aking pangalawang booking at agad naman akong pinasukan ng pangatlong booking. Dito ko naman nasundo ang pangatlo kong pasahero sa Alabang sa Puti Road. Ilang minuto lang na ihatid ko na ang aking pasahero dahil malapit lang ang kanyang drop-off location. Dito lang yan sa Alabang Hills. At habang hinihintay ko na iabot ni ma'am sa akin ang helmet, agad naman akong pinasukan ng pang-apat na booking. Kaya agad kong pinuntahan ang aking pasahero sa Festival Mall, Alabang. Dadalhin ko naman ang aking pasahero sa SM Molino, Cavite. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating na kami sa drop-off location ng aking pasahero. Matapos ang ilang minutong mahabang paghihintay, sa wakas nakakuha na din ako ng panglimang booking. At dito ko naman nasundo ang aking pasahero sa Las Piñas. At nang magkita na kami ng aking pasahero, agad niya akong tinanong kung may barya ba ako sa halagang 1,000. Ang sagot ko naman, sir, wala pa po akong panukli niyan kasi puro po cashless ang binayad sa akin ng mga unang pasahero. At sinabihan ko na lang si sir na sir, sa GCash mo na lang ibayad. At ang sagot naman sa akin, wala daw balance ang GCash niya. Agad ko na lang pinasakay si sir at sinabihan na kung may madaanan tayong 7-Eleven, doon na lang po magpabarya. At agad namang sagot ni sir sa akin, umokey naman siya sa aking advice. At nang may nakita akong 7-Eleven, pinababa ko muna si sir para magpabarya. Nang makabalik na si sir, agad ko na siyang pinasakay para makaalis na kami at makarating na kami sa kanyang pupuntahan. Pagkalipas ng 10 minuto, nakarating na kami dito sa drop-off location ng aking pasahero. Dito lang yan sa Pasay. Pagkatapos makababa ni sir, agad niyang binigay sa akin ang kanyang pamasahe sa halagang 150. Dito ko naman susunduin ang pang-anim na pasahero sa Hotel Sugo, Rojas Boulevard, Pasay. Agad kong minisage ang aking pasahero para ipaalam sa kanya na andito na ako sa baba ng pulang building. At agad naman siyang nag-reply sa akin at ang sabi, pababa na po kuya. Lumipas ang 2 minuto, hindi pa rin nakababa ang aking pasahero. At sa wakas, nagpakita na din ang aking pasahero. Agad niyang tinanong sa akin ang aking pangalan. At nang ma-verify ko na siya nga ang aking pasahero, agad kong binigay sa kanya ang helmet. Dahil nagsabi na siya kaagad na wag na daw helmet na lang kuya. At nang maisuot na ni ma'am ang kanyang helmet, agad ko na siyang pinasakay para makaalis na kami at maihatid ko na sa kanyang pupuntahan. Ang drop-off location pala ni ma'am ay papuntang Uncle John's, Pilcoa, Commonwealth, Quezon City. Dahil hating gabi na, mabilis ko lang naihatid si ma'am sa kanyang drop-off location. Nang makababa na si ma'am, agad niya akong tinanong kung magkano ang kanyang pamasahe. At ang sagot ko naman, ma'am, 250 po. Agad niyang inabot sa akin ang kanyang pamasahe at may tip pa tayong 50 pesos.